Okay, Proverbs chapter 11 verse 30. Proverbs chapter 11 verse 30, nasa lesson 11 na tayo. Supposedly, ito po ay lesson natin mamayang hapon, but since magkakaroon po ng graduation doon kila Pastor Nathaniel Uy, si Pastor Tani Del Rosario pong muli ang magpipreach mamaya. Amen? Okay, so pakikinggan ko na lang, Pastor, sa online. Okay, Proverbs chapter 11 verse 30. Proverbs chapter 11 verse 30. So pwede tayong, sige, basahin na lang natin. Tumayo na kayo kanina, no? Basahin na lang natin. Ready, go? The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. So tayo po muna manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, samahan niyo pong muli kami Panginoon sa aming Sunday School lesson ngayon. So maraming salamat po sa message namin na pakinggan. At dinadalayan ko po Panginoon na muli ito po ay maging pagpapala po ang aming lesson na sinusubaybayan, pinag-aaralan, Panginoon, para matuto kami, Panginoon, na meron kaming lesson to disciple somebody, Panginoon, na nakakilala sa inyo. At ganoon din po sa mga contact po namin, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat mananampalataya that we will have a knowledge, Panginoon, from your word, kung paano po namin matutulungan ang isang bagong mananampalataya o isang tao, Panginoon, na wala pa pong katiyakan ng kaligtasan, at paano namin sila, Panginoon, ma-witnessan, ma-disciple, at someday maging soul winner din po. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaralan. Kayo pong muli ang magbigay sa akin ng wisdom, at kayo pong muli ang may taas sa aming kalagitnaan. In Jesus I pray. Amen. Okay, so sabi dito, Proverbs chapter 11 verse 30, he that winneth souls is wise. But at the same time, ang pinaka-goal natin is hindi lang tayo ma-encourage to be a soul winner, kundi may ma-witnessan tayo. Tapos yung ma-witnessan natin is maging fruit of life or tree of life, no? Na sila ay maging soul winner din. Now, meron lang tayong dito, ang lesson natin ngayon is reasons for soul winning. Okay, reasons for soul winning. Pinag-iisipan ko na isang lesson lang supposedly yung soul winning, but I think medyo mahirap i-condense sa isang lesson. So ngayon na lang, kunin ko na lang muna yung reasons for soul winning. Then yung message of salvation or plan of salvation, iano rin natin diyan, parang siguro, parang yung sa may topic natin about salvation na naging 5 lesson, I think baka ang soul winning is maging 3, no? Parang yung magiging lesson 11 to 15 is about soul winning and discipleship. Okay? So, okay lang kayo? Okay, so ginagawa natin ito because sabi ko nga po, ayoko maging someday pagdating doon sa langit, okay, at bilang pastor ng Laloma Baptist Church, ay lalong-lalo na yung mga member ngayon na sa habang buhay pa tayo, pagdating natin sa langit, lahat tayo magkakaroon ng tinatawag na accountability. Magte-take account tayo, at ayaw kong maging reason ninyo na hindi ako naturuang mag-soul winning. Hindi ako naturuang mag-disciple. Okay? So, nilalagay ko yung na ito na maituro ko, at the same time nasa YouTube channel yung ating mga lessons para hindi natin makaligtaan, no? Pwede natin balikan. Okay, so soul winning, reasons for soul winning. Una, okay, since Sunday school lesson naman ito, maging lang ako, hindi ako magpi-preach, no? Lesson, amen? Okay, so soul winning. First thing is the definition. Anong definition ng soul winning? Definition ng soul winning is intentionally sharing the good news of salvation. Nilagay natin word na intentional. Kasi bakit intentional? Kasi hindi ka magso-soul winning kung hindi mo gagawin intentionally. Amen? So sharing the good news of salvation so that people may repent, believe the Lord Jesus Christ, receive eternal life, and helping them begin a lifelong walk with Him. So hindi lang natin siya, kailangan yung word na soul winning, hindi lang ito i-share the Lord Jesus Christ as personal Savior, kundi dapat tulungan mo siya na mag-grow. Kaya kasama pa rin dyan yung tinatawag na discipleship. Okay? Kasama pa rin ang discipleship. So basic truth. So nakuha nyo na yung mga repent, believe, receive, walk. Yung answer dyan sa inyong lesson. Okay, basic truth na makikita natin dito is we do not save people. Tandaan natin na hindi tayong nagliligtas. We cannot save anyone, no? Wala tayong kakayanan na magligtas. Wala kang kakayanan na tanggalin ng pangalan niya sa aklat dito yung ilagay ang pangalan ng isang tao sa aklat ng buhay. Wala tayong kakayanan diyan. God does. Okay? Ang Diyos lang makakagawa nun.
So hindi natin responsibilidad na magligtas. Ang responsibility natin is to faithfully share the gospel. Faithfully share the gospel of salvation with them. Okay? At itong isang ano natin, no? Alam nyo, kaya nilagay natin na faithfully kasi kung minsan, may mga times nasa mood tayo, may times wala tayo sa mood, amen? May mga times parang ang sarap-sarap lumabas, pero may mga times ang hirap lumabas. But one thing I learned, hindi ko alam kung naalala pa ni Sister Flor, nandito si Sister Flor, di ba? Yun, Sister Flor. Meron kayo na-share Sister Flor one time during kasi si Sister Flor yung nag-mentor din sa amin during the time na kami bagong mananampalataya. Meron siyang nakwento na kung kailan mabigat yung kanyang bag, na para bang ang hirap lumabas. O marami kang reason para hindi lumabas, the more na gagamitin, yung pala yung reason na palatandaan pala yun na pinipigilan ka ng dyablo dahil merong something great thing na gagawin ng Panginoon during that time na lalabas ka. Okay? Kaya sabi ni Pastor Doug Season is there's always good thing happen once na tayo ay lumabas. So every time na nagso-soul winning tayo, something good happen. Okay, may good thing na nangyayari. Meron ka makikilala. Hindi lahat ng pagkakataon ay meron tayong mawiwitnessan, pero may mga tao tayong mapupuntahan, may mga tao tayong mababalikan. And I thank God last soul winning time, nakilala ko yung family ng De Leon, tama ba? De Leon family. At ang matagal na sila nag-a-attend at ngayon nandito sila na mag-ina and we are praying na makabalik din yung kanyang mister. Okay? At ang buong family of course, no? So, hindi natin alam kung ano yung every time na lalabas ka, merong good thing na mangyayari. Especially magkakaroon ka ng joy once na meron kang na-witnessan. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng 7 reasons. I know, alam natin ito, marami na tayong narinig na reasons. Kung magsusulat tayo ng reasons why we go for soul winning, hindi lang 20 reason, hindi lang 30, hindi lang 50. Marami. Okay? Pero pagbigay lang ako ng 7 for the sake ng, kasi ang nasa isipan ko is, ito ay para sa mga bagong mananampalataya. So number 1, God commanded it. Okay, kanina merong sinabi ni, parang continuation Pastor Tani, yung message mo. Sabi ko parang ano na lang follow up na lang. Okay? God commanded it. So the Lord Jesus Christ commands us to go, share the gospel to the lost, and make disciples those who believe. Okay? The Lord Jesus Christ commands us to go, share the gospel with the lost, and make disciples of those who believe. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Ang Great Commission, pag binasa niyo yung Great Commission, ito yung kabuuan ng Great Commission. Kaya nga meron tayong we are thankful kanina na meron tayong mga public profession, tapos susunod ng public profession ay baptism. Okay? At may mga iba naman na nagta-transfer ng membership dahil sila ay nag-stay na dito sa church, sila ay maging kasama natin dito sa Laloma Baptist Church. Why? Dahil sabi dito sa may verse 19, go ye therefore and teach all nations. Yan ang soul winning, sharing the gospel. Pero hindi tayo ihinto sa sharing the gospel. Okay? Isang bagay na nakikita natin dito, at ito yung nangyayari madalas sa soul winning natin, maraming na-witnessan pero hindi na follow up. Nakanya? Maraming na-witnessan pero hindi na follow up. Especially doon sa mga, kapag tayo ay merong church-wide soul winning, lumabas ang buong church, pero maganda, kung meron kang na-witnessan, give yung time mo na ma-follow up yung tao na na-witnessan mo. Okay, kasi ang sabi dito, hindi lang daw natin sila tuturuan ng kaligtasan, kundi baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kailangan natin silang ma-encourage na one day na sila ay susunod sa tawag ng Panginoon sa first step of obedience, and that is baptism. At pagkatapos noon, madali lang yung dalawa, witnessing, baptizing, pero ang pinakamatagal, ano sabi dyan sa may verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, ibig sabihin dito is discipleship. Okay? Discipleship. Okay? So, napakahalaga. At sa Mark chapter 16 verse 15, we are commanded by God to preach the gospel to every creature. At kanina, nakita natin yan. Kahit na yung taong kinagagalitan mo, witnessan mo. Amen? Amen? Okay? Galit si Jonah sa mga Ninevites, but we need to
Share to them, no? Paano kapag meron tayong nakita yung humuli sa iyo na kotong na traffic enforcer, no? Gandang pinakagawin mo doon, ma-witnessan mo. Pag na-witnessan mo yun, hindi ka nahuhulihin. Amen? Sana hindi na siya mangungutong. Amen? Okay? So hindi natin alam kung sino yung and honestly speaking, may mga taong hindi nyo kakikilala. May tendency. Pwede bang mangyari to? Ma-witnessan mo yung taong papatay sa'yo. Possible yun. Ma-witnessan mo yung taong magnanakaw sana sa'yo. Ma-witnessan mo yung taong may gagawin sanang mali sa family mo. Possible yun. Okay? At ang pinakaano talaga is ito, no? Ang daming mga panukalang batas, sana isang ipanukala nila para sa mga young people natin. Nagulat ako dun sa professor namin dahil pinakita niya lahat ng nangyayari na report sa mga public school na nalagay sa balita. Hindi lang yung sa Tacloban, ang daming pananaksak na nangyari, ang daming mga incident na nangyari. Siguro simula pa lang ng klase, ang reported na kagad na cases na nabalita is mahigit sa 10. Pero hindi pa natin nakababalitaan yung iba. Pero isang sana sa ipanakuhala nila, ibalik ang Bible sa mga school. Ibalik yung pagtuturo ng Bible. Okay? Wala talaga na yan na tawag dito, pinakamahalaga yan. At sana isa sa pinakaano natin is mag-witness tayo, no? Mag-witness tayo. That is the goal. Number 2, another reason is hell is real. Hell is real. Whether you believe it or not, totoo ang impyerno. Okay, by the way, hindi mo kailangang maniwala sa aklat na to para maging totoo. Kahit hindi ka maniwala, totoo to. Amen? Okay? At meron mga ibang pilosopo, hindi ako maniniwala. Sige, okay lang. Basta ako maniniwala ako dito. Halimbawa, pag namatay tayo someday, at hindi ito totoo, then ibig sabihin, pare-parehas lang tayo. Pero pag totoo itong hawak kong Biblia na to, at namatay tayo, lugi ka. Kasi ang Biblia, sinasabi, meron totoong impyerno. Okay? The reality of hell should motivate us to share the gospel because hell is a real place of eternal punishment and separation from God for those who reject the Lord Jesus Christ. Alam nyo, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng torture na just imagine mo to, no? Anong pakiramdam, no? Halimbawa lang, no? Ikaw ay mapunta sa halimbawa, ikaw ay, ang trabaho mo is astronaut. Iniisip ko lang kasi ang astronaut, ang isa sa pinakakailangan na testing sa kanila, is ipi-prepare sila, yung kanilang mental health. Kasi whether you like or not, pag na-realize mo na malayong-malayo ka sa mundo, okay, na hindi ka makakauwi ng gusto mo, kung kailan mo gusto, at hindi mo alam kung pumunta ka doon, kung makakauwi ka pa. Alam mo yung torture na nasa isipan mo na, makikita ko pa ba family ko, yung separate ka, yun pa lang, pero wala ka pa sa punishment, ha? How much more kung ma-realize mo na nasa impyerno ka? How much more ma-realize mo na kapag nasa impyerno, hindi ka na pwedeng makalaya sa impyerno. Nang tanging pagkakataon mo na lang na maligtas is hanggang buhay ka. Hanggang humihinga ka. That's why, mahalaga to, bilang Kristiyano, kapag meron tayong loved ones na mamamatay na at alam nyo yung nandun na siya sa may bedridden na siya, huwag nyong hihinto ang i-share ang gospel. Hanggang yan. Medically speaking, ang pinaka-last na sense na nawawala is the sense of hearing. So pwede mo pa rin witnessan yan. Kahit hindi na yung makapagsalita, kahit hindi na yung makadilat, witnessan mo hanggat yung kaluluwa niya nasa katawan, pwede pa yan masave. Pero once na umiwalay ng kaluluwa niya sa kanyang katawan, naka-experience na ng physical death, ang susunod na kagad is spiritual death. At wala nang yan. Anong pakiramdam? Sino sa inyo may phobia kayo sa isang closed na lugar? Yung may lagay ka sa isang closed na wala kang makikitang liwanag. Ang hirap ng torture na yon. No, maraming mga Americans at ibang mga soldiers before ng torture na ginawa ng mga Japanese is ilagay sila sa isang place at tatakpan sila na hindi nila makikitang liwanag. Torture yun na mababaliw sila. Nakakabaliw ang isipan kung malalagay sa isang lugar na ganun. How much more yung punishment sa hell?
At least pagka kinulong ka, may pagkakataon ka pa, may opportunity pa na makalaya ka someday. Pero hindi ganun sa impyerno. Hell is real. Okay? Sa Psalms 9:17, sinabi yan sa Psalms 9 verse 17. Pakita na lang i-read yung mga verses kung na natin. Psalms 9 verse 17, the wicked shall turn into hell, and all nations that forget God. Okay? Pag-pray natin ang Canada, bawal na mag-quote ng Bible verse. Bawal na mag-quote ng Bible verse sa mga public. Imagine mo yan, ano? Okay? Revelation chapter 21 verse 8. Revelation chapter 21 verse 8. To make it short, first time ko narinig yung word na second death na at the age of 17. Second death, which is what is the second death? Going to the lake of fire. Amen? So, totoo ang impyerno. So, kung gaano katindi ang impyerno, hindi ko gaano kainit, dito pa lang sa mundo, ang init na eh. Sang bansa yung anong bansa yung bumibili sila ng aircon dahil sa sobrang init na nagkakaubusan ng aircon? Okay, I think merong isang bansa sa part ng Europe na nagkakaubusan ng aircon sa sobrang init. Hindi pa yan impyerno, mundo pa yan. Mas matindi pa sa impyerno. Okay? Number 3, heaven is real. Heaven is real. Bakit natin kailangan i-preach ang bakit tayo dapat mag-soul winning? Because second is, hell is real. Kailangan natin sila ma-witnessan dahil merong totoong impyerno. At another reason bakit tayo dapat mag-witness dahil totoo ang langit. Amen? The Lord has promised eternal life to all who believe in Him. Yan yung eternal life. Kabaliktaran niya ng second death. At ang ibig sabihin ng eternal life is we will be forever, believers will dwell with Him forever in the place He has prepared, enjoying His presence, His glory, and blessings of eternal life. Ang place na heaven is a real place. It is a prepared place for prepared people. Okay? So heaven is real. So sagutan muna natin, eternal life, tapos prepared. At mahalaga dyan yung kanyang presence and blessings of eternal life. Sa John chapter 3, John chapter 14 na lang, John chapter 3 verse 16, yung pinakapangako ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay, so ang promise ng Panginoon is everlasting life. Ang ibig sabihin niyan, together with the Lord in heaven. Okay? Yung eternal death is eternal separation with God. Eternal life is eternal presence with God. Okay? So ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, nasa langit, magpasawalang hanggan. Ang ikalawang kamatayan, magpasawalang hanggan, tayo ay nasa impyerno. Pero yung John chapter 14 verse 2 and 3, John chapter 14 verse 2 and 3, sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Okay, God is preparing, the Lord Jesus Christ is preparing a place for us. Okay, ito yung napakaganda rito, no? Sabi ni Nanay, sino yung sa member natin sa Alcala? Si Nanay Mary Calderon. Si Nanay Mary Calderon, siya matandang dalaga, no? At dito, meron siyang kubo. Tapos nung time na sabi ko sa kanya, Nay, gusto niyo anuhan ko yung akyatin namin yung bubong tapos lagyan namin ng yung dito yung mga butas, tapalan namin yung mga butas. Tapos sabi niya, Pastor, huwag ka na mag-alabala. As long na hindi nababasa yung kwarto ko. Yung kwarto niya secure, pero yung sala, yung terrace is, pag umuulan din sa loob. Doon ako nag-extension class, good news class. Doon ako nag-good news class sa terrace niya. So sabi ko, gusto nyo, lagyan natin Sabi niya, wag na Pastor. Someday, pagdating ko sa langit, may mansion ako. Amen? Amen? Ilang beses niya sinabi yun. At hindi niya na pinaganda yung kanyang place. Hindi niya na talaga, sabi niya, meron naman akong mansion in heaven. Amen? Okay, so totoo yun. At ang heaven is a prepared place para sa mga taong prepared din. At ang Panginoon, hinahanda niya yan. And someday, one of the great thing, anong gusto nyong mapunta, anong gusto nyong ma-enjoy sa heaven?
Kaya anong mga bagay na ako, personally, of course, ayaw ko na impyerno. Gusto ko heaven. Amen? Okay? Kasi ang heaven, ang hell is punishment. Ang heaven, blessing. At siguro marami sa atin, Pastor, gusto ko makita si Paul. Ano itsura ni Paul? Ano kaya itsura kaya ni David? Ano kaya itsura ng mga 12 disciples? Kaya ang isang gusto ko makita sa langit, yung tip sa cross. Yun namatay dahil yun ang palagi kong illustration sa salvation. Patigil sa lahat, siguro may mga iba sa inyo, ano kaya itsura ng mga angels sa langit? But ang pinakamahalaga sa langit, hindi yung angels, hindi yung mga tao na nasa kundi ang presence ng Panginoon. Okay, the presence of God. No? Makita natin ating Savior. Makita natin the Lord Jesus Christ. Someday makikilala nyo kung sino ang Panginoon Jesucristo sa langit. Sino? Paano mo makikilala? Sa pamagitan ng kanyang lahat ng mga yung peklat ng kanyang sugat. Okay, ang sabi sa Bible, makikita daw natin yung kanyang mga sugat, yung mga peklat na yan, palatandaan, at para ma-appreciate natin lalo yung ginawa niyang sacrifice for us. Okay, number 4. So hindi lang yung hell is real and heaven is real. Okay, number 4, the Lord Jesus Christ is the only way to heaven. Bakit tayo dapat mag-witness? Simple lang. Ang religion cannot save. Okay? Thank God for baptism. Amen? Sino sa inyo nagpapasalamat sa inyo na baptist kayo? Taas ang kamay. Okay? Thank God for baptism. Kasi ang baptist ang isa sa nagpipreach ng right message of salvation, but we are not saved because of baptist. Okay? We are not saved because of baptist. We are saved because of the Lord Jesus Christ. Okay? Good works cannot save. Kahit na napakabait mo, hindi ka maliligtas. Okay? Kahit gawin mo na lahat ng pwede mong gawin. Kahit na ikaw ay maging tawag ba yun? Pilantropo? No? Na lahat na lang ng gagawa ka ng mga way para makatulong. Nung sumakay ako sa LRT, narinig ko yung Carriedo, yung history ng Carriedo. Kasay-kasaysayan. Nakakabulol. Kasi kasakay-sayan. Kasi parang yung hindi niya kasaysayan, kundi parang sinasabi niya yung bilang kasakay doon sa kasaysayan bilang kasakay, parang gano'n. And I learned na yung Carriedo pinangalan sa isang lalaki na nagpatayo siya ng isang water pump station na nung wala pang gaano at yun ang naging sentro na nagbibigay ng water. Kaya yung Carriedo na yun is sikat na sikat before dahil doon sa tao na yun at pinangalan sa kanya yung place na Carriedo. Just imagine, patay na siya pero ang dami niyang, dahil sa ginawa niya, kilalang-kilala pa rin siya, naungkat pa rin yung pinaka-reason bakit tinawag na Carriedo. But yung good works niya cannot save him. Okay? Maraming nagawa sa tao pero hindi kayo nadadala sa langit. So kahit anong gawin mo, okay, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa. Ang sabi nga dyan sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, biyaya lang ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, and that not of yourself, hindi sa pamagitan ng iyong sarili, ito ay regalo ng Diyos. By verse 9, ang sabi sa verse 9, not of works, lest anyone should boast. Hindi galing sa ating mga gawa, para hindi tayo magmayabang. So good works cannot save. Knowledge cannot save. Knowledge cannot save. Memorize mo ang Bible, ang dami mong alam sa Bible, ang dami mong alam na, dito talagang minemorize mo na dyan, but even memorize mo ang Bible, knowledge cannot save. Amen? Kahit anong knowledge mo patungkol sa salita ng Diyos, hindi ka maliligtas kung hindi ka tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Sacrifices cannot save. Okay? Sacrifices cannot save. Kahit na gaano kalaki ang binigay mo, sabi nga sa Bible, kahit na sunugin na yung katawan mo Parang tinkling symbol lang yan kapag hindi talaga but isang bagay na makikita natin dito, wala kang magagawa na good works o sacrifice para magkaroon ng buhay na walang gan. We need to win souls. Why? Because only Jesus Christ is the Savior. Ang hirap ng natin, kailangan i-reject lahat ng bagay. Okay? Pumunta ka sa Indonesia, pumunta ka sa ibang bansa na Hinduism, pumunta ka sa ibang bansa na tumasamba kay Buddha, pumunta ka sa
mga iba't ibang mga bansa na marami silang Diyos-Diyosan, isa lang ang mensahe. John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Wala nang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? So, kailangan nating mag-witness because kailangan natin sabihin, no? Paano, Pastor, kapag may mga tao na naniniwala kay Buddha, naniniwala kay ano? They need to learn that there's only one way to heaven. Tayo nga tayo mga nasa Catholic before eh. Ang Catholic ba dapat ma-save? Yes. Naniniwala sila sa Panginoon Hesukristo pero hindi pa nila tinatanggap bilang tagapagligtas. Kasi ang tagapagligtas nila si Mary, ang church, ang dami nilang tagapagligtas. Okay? Pero sa Bible, sabi lang isa lang tagapagligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo. Number 5. Okay? Ikili lang. As believers, why we need to share the gospel? Because we know how to be saved. We know how to be saved. Okay? Sino sa inyo alam nyo na kayo ay ligtas na? Taas ang kamay. Okay? So, kung alam nyo ligtas kayo, ibig sabihin, alam nyo kung paano maligtas. Amen? Okay? So we are saved because somebody or someone shared the gospel with us, and by God's grace, we believe it and accept the Lord Jesus Christ. Okay? So alam natin na meron tayong testimony. And by the way, one of the great message na pwede mong i-share sa tao para sila tumanggap sa Panginoon is your personal testimony kung paano ka na-save. Personal testimony. Sabihin mo kung paano ka na-save. No? May mga tao na naghihintay sila. Sometimes yung message natin kung paano na-save, yun ang pinaka-powerful. Kaya halimbawa, maganda yung testimony ni Pastor Ruben Glinoga kung paano na-save. Okay? Imagine nyo yung testimony niya na pwedeng patay na siya that time. Nung hinahabol siya para i-salvage. Pero yung aso hindi tumahol. Okay? Pagtalo niya doon sa bakod, aso yung sumalubong pero hindi tumahol. Parang Daniel, pinigilan ng Panginoon yung bibig ng aso na hindi tumahol. So hindi siya nahuli. But hindi alam ni Pastor Ruben na someday pala, kaya pala siya binuhay pa ng Panginoon dahil siya ay masisave. Paano siya naging si Pastor Rory Mers, kung paano na-save. Isang transgender, okay, nagpapalit na talaga ng gender niya, pero na-save. Then bumalik sa pagiging lalaki. Amen? 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 Ako naniniwala, ang tunay na save, hindi siya mananatili sa kasinungalingan. Amen? Amen? Kaya kapag na-save, babalik ka sa maniniwala ka kung sino ka. So alam natin kung paano ma-save. So no one can effectively share the gospel except those who experience it. Paano mo na-experience? Acts chapter 16 verse 30 to 31. Ang sabi dito, and they brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Sabi ng Philippian jailer. Ano sabi ni And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So maliwanag yan. Tinanong niya paano ba ako maligtas? So sabi nila Paul and Silas, manampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. So kapag tinanong mo yung sarili mo, paano ba ako naligtas? The same answer. Paano maliligtas sa isang tao? The same answer. Kung alam mo kung paano ma-save, dapat i-share mo sa kanila. Kung malaman mo kung ano yung, halimbawa lang, kung sino sa inyo makadiscover ng sakit, ng cure para sa cancer, anong gagawin mo? Share. Hindi, Pastor, ibebenta ko yun, mahal yun. Pero kapag may natagpuan kang isang bagay na pwedeng i-share mo. Sabi nga ni Pastor Brown, yung isang ni Pastor Brown, yung kanyang motto, every time he finds something good, he finds something good na pwedeng i-share niya yan para makinabang iba. Kaya ganun din tayo. Then number 6, every soul matters to God. Every soul matters to God. Bawat kaluluwa. There's no greater joy in heaven than when a sinner is saved, at inano ko na rin ito, and a soul winner shares the gospel. Bakit nagiging masaya ang Diyos? Di ba sabi sa Luke chapter 15 verse 10, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented.
Nag-celebrate sila. Pero alam nyo, natutuwa ang Panginoon? God experienced that joy because somebody is saved, somebody got saved, and somebody shared the gospel. Amen? Kasi hindi masisave kung hindi magsishare. Okay? Sino sa inyo gusto nyong pangitiin ng Panginoon? Kung gusto nyong pangitiin ng Panginoon, simple lang. Mag-share kayo ng gospel. Every time na may mawiwitnessan, natutuwa ang Panginoon. And lastly, number 7. Number 7, as believers, we are responsible to warn the lost. Ito na yung message ni Pastor Tani kanina. Okay? We are responsible to warn the lost about the reality of judgment and penalty of sin. If we fail to do so, we are accountable for their blood. Binasa yung kanina sa Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn that wicked from his sin, that wicked man shall die. Lahat naman mamamatay. Okay? Pero yung man na yan, mamamatay siya in his iniquity. But his blood will I require at thine hand. Anong ibig sabihin yan? Responsable ka sa tao na yon. Okay? Bakit hindi mo siya binigyan hindi mo siya nabahagian? Verse 9. Verse 9, ano sabi yan? Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou deliver thy soul. Okay? So, ang pinakagawain natin ganito, very simple lang. To warn them. Okay? To share to them the gospel. Ano man ang kanilang maging response, i-reject nila yan, tanggapin nila, ang Panginoon ang bahala sa kanila na. But kung tayo ay makakapag-witness, malaking bagay yan na tayo ay mayroong joy in our hearts na nagawa natin yung responsibility. Okay? I think isang possible thing na nangyayari sa buhay natin ganito. Sino sa atin excited pa na mag-witness? Excited pa ba kayo na makapag-witness? Kung hindi ka na excited na mag-witness, why not gawin mo yung ginawa ng merong isang pastor nang ginawa niya ganito. Si Pastor, Pastor Jerome Peralta. Pastor Jerome Peralta, sabi niya inamin niya na nawala yung burden niya for souls. And one thing na ginawa ni Pastor Jerome Peralta, pumunta siya sa palengke. Hindi siya nagbigay ng gospel tracts, tumayo lang siya sa isang lugar. Isa-isa niyang tinignan lahat ng mukha ng mga tao. Tinitingnan niya yung mga tao sa paligid. At pag may nakita kang tao familiar sa'yo someday, pag hindi mo yung na-witnessan someday, makikita mo yung tao na yan sa impyerno. Lalong-lalo na kapag kakilala mo yan. Sasabihin niya sa'yo someday, kaibigan kita. Tagal natin nagsama, sa lahat ng kalokohan, magkasama tayo, ang dami natin pinagsamahan, pero pagdating sa kaligtasan, hindi mo man lang sinabi na ikaw ay ligtas. Loved ones natin. Okay? Pinaglaban natin yung pagiging ligtas natin, pero hindi man lang natin, I think na pinaglalaban natin yung pagiging ligtas natin, pero maganda na i-share natin ang ating pananampalataya. Now, Pastor, hindi naman sila makikinig eh. Hindi na natin responsibilidad. As long as you share the gospel. Okay? But thank God kapag ka mawiwitnessan, hindi yan tatanggap sa Panginoon kung hindi mo yan mawiwitnessan. Merong isang pastor ang ginawa niya para magkaroon siya ng burden sa kaluluwa. Tinignan niya yung isang pulubi na nandun sa Tapos nang tumayo yung pulubi, humiga din siya doon sa higaan ng pulubi. Kinakiramdaman niya yun, anong pakiramdam ng nandun sa nakahiga, anong pakiramdam ng naramdaman niya pa yung init ng sahig, pero tinitingnan niya yung mga tao na tumitingin sa kanya. Alam niyo yung lahat na yung para ba ma-experience niya, ano kayang pakiramdam ng pulubi? Siguro tanungin din natin sa sarili natin, anong pakiramdam ng pumunta sa impyerno? Anong pakiramdam kung ikaw yung tao na hindi nabahagian? Anong pakiramdam na walang nag-share sa'yo ng gospel? Para ma-encourage natin yung sarili natin that we will share the gospel. So 7 reasons lang ito na nilagay ko. But I pray na
sa mga susunod meron tayong gagawin na, na lesson pa na, no? But bakit tayo dapat mag-witness? Una, kinuman. Second, totoo ang impyerno. At habang nagsasalita ako ngayon, habang nakikinig kayo ngayon, merong tao sa impyerno na nagdurusa. Pangatlo, heaven is real. Okay? Na yung mga tao na naligtas, they enjoy heaven. And someday, lahat nga ng mga message ngayon patungkol, hindi nyo ba naalata, pati yung choir kanina, about ano na rapture. Mamaya, baka mag-rapture na, amen? Okay? Sana ngayong taon, rapture na, no? So hindi na natin mabibili yung property, pero nandun na tayo sa langit. Pero ang sarap mangarap na, ang sarap na isipin someday, tayo ay pupunta sa langit. Amen? Pangapat is, the only way of salvation, sino lang? The Lord Jesus Christ, no other way. As a believers, we know how to be saved. Dapat na tayo magwi-witness. Every soul matters to God. And number 7, as believers, we are responsible to warn the lost. So I pray na itong 7 reasons na to, 7 reasons lang ito, but I pray na ito ay maging challenge sa atin why we need to witness, why we need to share the gospel, give the gospel tracts, at mag-follow up tayo. So tayo po'y manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong umagang ito, even sa aming Sunday School lesson. Lord God, we pray na bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong patuloy na gabay, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang kahalagahan. Bakit po kami nagwi-witness? Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng burden. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kami ay patuloy na magkaroon, Panginoon, ng passion para makapag-witness. At tulungan niyo po kami na gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang instrumento. At isa pong privilege, Panginoon, na maging vessel para gamitin niyo po, Panginoon, na may mga taong ma-witnessan, may mga taong ma-disciple, at mga tao, Panginoon, na pwede naming maakay sa inyo at mag-grow, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Pagpalain niyo pang bawat mananampalataya na naririto. Kayo pong muli, Panginoon, ng may taas pong muli sa natapos namin na service ngayong umagang ito. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.